Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. I'm the man, Eman. And I'm Bea. Oh, balita ko may shoutout daw kayo eh. Mga Batangas boys and girls. Shoutout dyan sa lahat ng kaibigan kong magbabaka, magkakambing, magbababoy. Kilala nyo na kung sino kayo. Oh, si Dustin nakalimutan nyo. I know, shout out. Tito Das. Dust. Shoutout kay parang Dustin. Yung e-bike mo, pre, dun may park sa kabilang side. Hindi na lagi ako mabangga dun. Pero okay lang, ikaw naman yan eh. Dust, maraming salamat sa pagsuporta. Napakalakas mo sumuporta sa amin. Kaya i-repost mo ulit para sa amin. Ikaw, wala ka bang... Shout out dyan sa friends ko. Sab, Ash, Ella. Ano ba? Si Amira. Sorry. Tsaka si Miguel. Hi ulit. Yes, di na Anong, kung may sasabihin ka kay Miggy Boy in 10 words, ano yun? 10 words, grabe dami naman. Yung mga 500 words essay. Pero mahal mo. Oo. On a scale of 1 to 10, gaano mo kamahal? 100. Oh, wow. Grabe, mahal na mahal. Laham na laham. Scale nyo. Mahal ang bigas. Okay. Ito po, pahinga muna tayo sa kumpisalan at medyo makahinga naman tayo ng onte. Dito tayo sa something na ating, kumbaga, relatable. Yan. Dahil po, lahat ng kasama ko dito, mga gumraduate at magka-college pa lang. Ako'y matagal ng lipas dyan, kaya hindi po sa akin angkop itong topic na to. Ito po. So ngayon, simulan natin. Buhay kolehiyo. Ayan. So ngayon, Belay, kakagraduate lang. Paring Eman, gagraduate nitong July. Sana. At si Bey naman ay papasok pa lang sa college. Baby, no? Grabe. Baby face. Baby face, no? Grabe. So, ikaw, sa itong unang tanong natin, ano yung nilulook forward mo transitioning from high school to college? Ako, nilook forward ko talaga. Ito, like ko ito sinasabi sa friends ko Nick, kabado ako sa college. Sabi ko, paano kung wala akong makitang friends na kasing level ko? Like, same humor, ganyan. So, nilulook forward ko, sino kaya yung magiging friends ko? At ano na kaya yung, like, ako? Iiba ba ako as a person pagdating ng college? Like, natatakot ka na magbabago ka or No, actually, ano din, excited ako. Yeah. Teka, papag-usapan natin. Saan ka ba papasok this incoming school year? De La Salle. Lason! Green Archers. Stallions kami doon. Asang Lasal ba? I-clarify mo De muna. La Salle, Lipa. Lipa. Sa Batangas. Batangas naman pala. Bakit Lasal Lipa? Ano ba yan? Ano ang dahilan? Okay, so, diba, tatanggapin ko na sana yung offer sa DLSU. Sa TAF? Sa Taft, yeah. Tapos, pumunta ako doon. Tapos, syempre, finifeel ko yung school. Sabi ko, sobrang puro building. Tapos, hindi naman ako apo ni Henry C. Na sobrang yaman. So, like, iisipin mo paano mo babudgetin yung dorm mo, yung expenses mo. Isipin mo pa yung trimester ka na ang tuition mo nasa 300 per year. Wow! Sabi Grabe. ko, shit! Hindi ba ganun ka mahal ang tuition sa Lasal Lipa? No. Considering na, Hindi. napaka-considerate palang anak nito. Wow, Considerate. Considerate. Tsaka, ano? Bago yun, ha? Considerate pala to ba rin? Sobrang mong bait, baka makalampas ka sa langit yan. Tsaka yung program ko, 2 years lang sa Manila, tapos 2 years sa BGC. So, panibagong isipin ko na naman yun. Paano na naman ako mamumuhay doon? Oh, so 2 years, magkaiba. Yeah. So, okay. Meron kasi silang parang mismong law school na nila. Kasi balak mo mag-continue to law school. Yes, to get that JD. Grabe, gusto mong attorney Beatrice I know. Sanchez, ha? Ikaw naman, Belay, from high school, ano yung nilook forward mo going to college nung ikaw kailan ka ba gumraduate ng high school? Tagal na. I mean, graduate ako ng high school, I think, 2019. Tagal na. Ang super rush ng buhay ko nun eh. Yeah. Kasi gusto ko talaga ng UST. Nursing. And Na hindi ka natuloy? ako nakapasa. Ako nakapasa sa UST Nursing. Ang in-offer nila sa akin is
hospitality management. Anong ginagawa dun? Sa mga hotel. Parang tourism. HRM? Parang ganyan. Yeah. Yung ba, Yung kasi ganun. dati may HRM pa rin bang hospitality management So, na. super bitter ako nung nag-college ako. So, ang nilook forward ko lang nun is, may mahanap lang akong school. Kasi talagang, rush na, like yung iba kong friends nun pumapasok na. Ako wala pa. Oo. And I think, hindi pala. Ang pinaka nilook forward ko, even before ko pagdaanan lahat yun, is, yung independence. Yung magiging independent Buhay mo, na oo. ako. Kasi, very sheltered kami sa amin. Sa School Batangas. bahay. Yeah, ganun. school bahay and everything is all set. Pero kasi sabi nila pag college, ikaw na bahala sa lahat. Oo. Totoo. So yun ang nilook forward ko. Ano kayang klaseng tao ako? Yeah. Saan ka natuloy? Kung hindi ka natuloy sa UST pala. UPLB. Oh, UPLB. Nag-exam ka rin doon. Oo, nag-exam din ako. So, nag-exam ka lang sa UST and UPLB or may iba pang school? Lasali pa. Pumasa ka rin naman sa... Pumasa ako sa Lasali pa nursing. Nag-down din ako doon, pero hindi talaga siya for me that time. Tapos, HSI, Lasal HSI, nag-exam din ako doon. And pumasa naman. Oo, pero doon, medtech yun. Talagang into healthcare ka, no? Well, dahil lang sa Grey's Anatomy, into business ako Grey's up to Anatomy. 2017. Tapos nakapanood ako ng summer of 2017, nakapanood ako ng Grey's Anatomy. Doon ako nag-transition. Ang balita kong Grey's Anatomy, landian lang sa hospital yun. I know, nakala ko talaga ganun yun. Oo. So parang excite ako. Oo. Nurse, surgeon, pak, gusto ko yan. Oo. Dito tayo sa magmamarcha ngayong Hulyo. Yes. Anong nilulok? Sure. Sure na yan. Hindi pa nga napapabookbind yung thesis. Ginagawa Bookbind siya ngayon. Anong nilulok forward mo pa rin nung ikay high school patungong kolehiyo? Honestly, wala akong nilook forward. Mm. Honestly, wala akong nilook forward kasi yung high school ko, papuntang college, punong-puno ng paghihiganti yun. Siganti saan? Paghihiganti ng ito ang masasabing katas ng minamaliit. Pero hindi ako mabanggit ng pangalan. Basta, nung high school First letter lang. Nung high school ako, may official na sinabihan na, kasi noon, may mga kaibigan ako na nag-exam sa UP. Nag-exam sa UP. Tapos, ako, dahil lang gusto kong ma-experience man lang mag-exam, nag-asikaso ko. Na ganyan. To cut the long story short, hindi ako pinagbigyan mag-exam. Oh? Hindi napasa. Hindi napasa yung requirements ko Oh. para makapag-exam. So ako, gumawa ako ng paraan. Pagdating ng putulin natin, nakapasa ako sa UP. Sa LB din, UPLB to. Nakapasa ako. So, ayun, bumalik ako sa dati kong school. Naka-UP shirt, naka-UP lace, Tanda ko yun. ID lace. Oo, yun Lisa. Tapos, man, saan ka napasok ngayon? Oh. Pero ako, wala na akong, hindi na ako galit dun sa mga Oo. nagmalit Nagmalit dati. sa'yo. Pero, ano mo yun? Ay, mga guro o Basta no comment. no comment? Okay. Pero graduate na siya ngayon. Oh. Dalawa. Nakadalawa na akong course. Kaya kayo, yan, minamaliit nyo, nakadalawang course. Kaya ako wala akong nilook forward kasi gusto ko lang makapasok. Gusto mong patunayan na mali Gusto ko sila. lang makapasok. Oo. Tanyo? Hindi ka nag-exam sa iba, di ba? Hindi. Ganun ako Ganun siya ako kagaling. kapal. Sabi ko, teka muna. Parang napabigla ako. Wala ko talagang ibang pinag-examan nun. Ibang kabatch na pasok na. And alam mo yun, sabi nga ng mga taga-konsilyo, nakatungo ang Diyos. Oh. Kita niya ang paghihirap mo. Tama. Biruin mo dalawang course, forestry tsaka intercourse. Magaling, ha? Hindi, biro Hindi lang. ganun yun. Biro na. Hello? Yeah. So, hindi nyo naman natatanong kasi syempre ako may nilulook forward din naman ako niyan. So, hindi po nakakaalam, gumraduate ako ng high school 2010 pa. Tagal na nun. Oo, parang Oo. 10 years napakatanda old na lang po ako ng nun. ating host. 2010. 10 years old pa lang ako noon, pare. Grade 4. Ano yun sa Philippines? Ako 4 years old din yata ako. Sa Philippines noon. Ang nilulook forward ko noon, kung gusto ko mag-college, gusto ko magpahaba ng buhok.
Sa amin kasi bawal eh. Yeah, totoo. Bawal. Like, alam mo yung gupit na, bawal, hindi tatama sa tenga mo. Tsaka yung pangalawa is, gusto ko makakita ng babae, pare. Kasi all boys school kami. Wala mong babae sa bahay nyo? Pare naman. Siyempre gusto mong kaidara mo, di ba? Okay. Tapos ano pa, introvert ako noon. Yung school bahay din. Sabi ko, ito na ang pagkakataon nating umano. Anyway, yan, nasagot na. Itong sunod natin is saan nag-college. Nasagot nyo na rin naman. Ako po, saan ako nag-college, dapat, nung sa Philippines, sa DLSU, pero hindi po natuloy. Dito na ako nag-college sa Canada. So, unahin natin, bakit ito ang napiling college? Ako, napili kong college noon, LaSalle, kasi 4 yung pinag-examan ko yung Big Four. Ateneo, LaSalle, UP, tsaka UST. Pumasa ako sa UST tsaka sa LaSalle. Yun yung least expectation ko. Kasi sa LaSalle, feeling ko nang hula lang ako. Pumasa. Pero ang iniyakan ko talaga, Ateneo. Kasi yun talaga eh. Gusto ko mag one big fight eh. Kaso wala eh. Yeah. And okay lang din naman kasi sabi ni Lord, hindi ka naman din mag-aaral. Pare, sabi niya, dito ka ako sa kita ilalagay. Kaya yun. Kayo, bakit nyo napili yung... si parang Emma, nasabi na niya. Bakit UPLB yung pinili mo versus dun sa LaSalle HSI tsaka LaSalle Lipa? UPLB na Ay! Kasi nandun ako. Sa'yo, ang Yun pala yun. hindi dahil doon. Okay. Sabi mo eh. Actually, ang hindi ko lang... Magkakilala na ba kayo nun Oo, before? kami nun. Oh. Hindi ko lang pinili ang Lasali pa before. Mm-mm. Dahil masyado siyang malapit sa bahay namin. Oh, Ayoko, parang, ano ba yun? Gusto mo kumawala. Oo, isang jeep lang nasa bahay na ako. Pero ayoko nung ganon. Gusto mo ng parang side quest, road trip. Ganun. Yeah, yung sa HSI naman, hindi naman kasi talaga yun ang gusto kong course. Ano ba sa HSI kinuha? Medtech. Medtech Medtech. kinuha ko nun. Yeah. Hindi ko din naman alam kung bakit ang pinili ko naman sa UPLB is forestry. Yun kasi pinasan ko. Forestry. Tama, forestry din siya. Lagi niya sinasabi dahil daw sa kanya. Pero feeling ko that time, ego ko lang ang nag-push sa akin na dun pumasok. Kasi lagi mo kinukwento, gusto mo maging nursing, gusto I mo know. mag-doktor, tapos bumagsak ka sa forestry. I know, like, sala talaga siya. Iniisip ko lang nun, meron kasing foresters na nag-doktor. So, okay lang yun. Ganun din Or yun. baka gusto mo lang siguraduhin na matino si Eman dun. Hindi, wala nga akong ano dyan nun eh. Gusto niyo maghanapan sa gubat. Hindi pa ganun kalalim yung pagmamahal niyan sa akin. No? Hindi, fan kasi ng Twilight to eh. Maraming, I know. maraming... Madaming puno. Ikaw, Be, ano palang kinuha mong course? Okay, so ako po ay isang incoming Lasallian student, Bachelor of Science in Legal Management. Bachelor's na agad. Puta pare. Di pa tumapasok. Di pa tumutong-tong. Actually, hindi pa nga pasukan eh. Pero, ang first choice ko talaga ng school is UST. UST Legal Management. Unfortunately, hindi ako nakapasa. Hindi kami mahal ng UST. Hindi talaga kami mahal ng UST. So, hindi talaga ako nakapasa. Pinasahan akong course, but hindi ko din siya gusto. Tapos, yung LaSalle TAF nga, legal studies din siya, pero malayo siya dun sa... Sa bahay. Medyo niche. Niche yung course na yun. I see. And then, yun, bumagsak ako sa LaSalle pa, sa mismong course na gusto ko. Although, ang pinakagusto ko talagang course, ever since I was a kid, is Vet Med in UPLB. Oh, gusto mag-doktor. Really? That's In cool. UPLB? UPLB lang. Why? Kaya hindi ako nag-try ng ibang vet med sa ibang school. Kasi nalaman ko lang din recently na meron pala sa LaSalle Araneta. And Cavs U. Yeah, but then sabi ko, kung hindi rin UPLB ang vet med, wag na lang. Oh, yes. Para pag sinumpong si ate mo, pwede Yeah. mong gamutin. Ano? Teka lang, clarify ko lang pala. Oh. Hindi po ako graduate ng UPLB. Drop Yan. out siya. Isa po akong College drop out. awol. Nag-awol. Nakalowa po ako, tas hindi na ako nakabalik. Yun. Kung So, paano ang Go, sige, go. kinraduatean ko po talaga ay dito sa Canada. Oh, Which is- pag-uusapan natin yan mamaya. Yeah. Ikaw pare, bakit forestry ang iyong napusuan? Ako talaga pare. Honestly, gusto ko agriculture talaga. Oh. Base naman sa lahat ng naging kwento ko sa iyo. Pero hindi ko alam kung ito ba ay redirection. Pero yan nga. Hindi ko naman talaga gusto ang forestry dati. Pero gaya ng pagmamahal, yan ay naaaral naman. Aba. Natutunan mo na lang. Natutunan kong mahalin. Oo. At sobrang pagmamahal ko sa kanya.
talagang nagtagal ako. Oh, gagraduate ka na nga. Sobrang pagmamahal. Ayaw kong bumitaw eh. 2 course na para yung isang course mo is kung ano din. Inline Sa din forestry din. Bo, malupit naman pala. Okay, ngayon pag-usapan naman natin difference between Philippines versus Canadian University. Yan, ikaw Bella, unahin mo since ikaw ang bagong graduate diyan. Ano yung dalawang mapapansin mo na kasi nakapag-aral ka sa atin and then naranasan mo dito. Ano yung sa tingin mong key differences? I think mas lenient yung mga teachers dito. Talaga? Yeah. Kasi sa Philippines noon talagang dik-dik talaga kami sa aral and walang AI or hindi ako marunong mag-AI. Hindi pa uso noon. Pero yung mga klase ko, I think marunong yung iba noong time na yon. Pero ako talaga, like zero knowledge ako sa AI noon. And hindi siya welcome sa Philippines. Hindi, I mean sa school, sa UP noon, hindi siya finifeed sa students. Pero kasi dito, hindi naman siya sinasabi, oy mag-AI ka. Pero dito, tinuturuan ka na mayroong tools that will help you. Like, encourage ka. Yeah, pero hindi naman yung, ito gagawin assignment for you. Pero sinasabi na, this will help you in some ways. So yung, for me, ang difference talaga is mas lenient dito. Yeah. Mas, I wouldn't say mas madali ang turo. Pero parang gano'n na nga. Kasi sa UP noon, talagang ay kailangan ko talaga mag-aral. Pero dito, kapapagsabay-sabay ko pa may work. trabaho. Ang dami kong work. So, ganun dito. Kasi dito, iniisip din nila yung balance ng student eh. Oh, Kasi di ba totoo. dito, uso yung nag-work ka and everything. Yeah. Tapos sasabihin mo lang, hindi ko na nagawa yung assignment ko kasi I'm just tired or something like that. Sabihin mo yung sa Philippines. Good luck sa'yo. Buti nga kayo, may AI na eh. Nung kami nag-college dito, kami lang, ay delas-alas lang. I know, alam mo, best thing, sabi ko nga, ba't hindi ko natutunan yung AI nung nasa Philippines ako? Lahat ng papers ko, walang bahid ng AI. Dati nasabihan pa ako para daw akong magazine gumawa ng research paper. Wow. Grabe Parang naman. magazine. Ako Kasi din, yung mga hindi intro ako- ko, hindi ako hindi nakapag-AI. professional. Hindi ako nakapag-AI. Hindi ako nakaranas mag-AI. Ay, si Be, tinuturuan na natin ng mga tamang diskarte para mapadali ang iyong buhay, di ba? I feel like siguro sa akin, hindi ko naman alam kung mas lenient dito. Hindi ko lang alam kung dahil kasi full course load ako noon eh. Yeah. University ka kasi. College kasi ako. I don't think Tsaka na, bachelor's ka. Diploma ako. di ko alam kung yun pero ang napansin ko noon is sa amin, nung time namin, kasi may isa akong kaklase na nag-aral siya sa UP Diliman. So obviously alam naman natin na mahirap Yeah. doon. Iba yung pacing. Sabi Yeah. niya, alam din niya. Kasi parang sobrang hirap. sobrang hirap nung parang hindi ka na maka-keep up. Ganon. Sa Philippines. No, dito. Dito? Sobrang bilis ng pace. Di ko alam kung dahil nga full course load siya. So, kaya ganon. Although, ang masasabi, kasi hindi naman nakapag-aral sa Philippines eh. So, yun lang yung napansin ko. Tas parang wala silang pakialam sa'yo. Yeah. Yung tipong pumasok ka, wala silang problema dun. Yeah. Totoo naman. Kahit pumasok ka sa exam lang, wala silang pakialam. Pero, basta may pasa mo lahat ng requirements mo. Yeah. Ganun din sa Canada? Yung pinagdaanan ko pare, Ganun nga ganun. sa Canada. Sa UP, At hindi least ganun. yung Hindi, pinagdaanan. mag-MS ako dito pala. Pwede pa rin. Masters ako, Yeah. mag-PhD ako dito. Oh. Sa UP, hindi ganun. Kailangan mong pumasok, alam mong pakita talaga. Yeah. As in, Uso ba dun yung gusto ko malaman, yung mga theater class? Kasi pag first year, di ba, general pa normally. yeah. Like, gaano kadami yung isang class? Depende. 100. No. Minsan, Pag lecture class, pag lecture class, minsan kasi mayroon kami general na tinatawag. Yun yung sa baba, GA? GE, General Education. GE. Doon sa usually 40, meron namang class 110. Oh. Yung economics namin noon, parang 150 kami. Kami noon, ang first year ko, 300. Oh, shucks. Tapos theater Dami class nun. kami. Yeah, may ganun din kami. Ganon. Kaya sabi ko, ang lala. Like, Yeah. talagang ganon ka, Ngayon, pag-usapan natin, still dun sa comparing yung Philippines versus Canadian universities. Ano sa tingin mo yung challenges studying abroad versus locally? Ang pinaka naging challenge ko dito, una-una yung tuition. Ay, oo, Kasi international student. International Oo. student ako. Explain mo sa kanila, ano yung dahilan ng challenge? Bakit mahirap maging international student financially? Financially, mahirap maging international student dito kasi ang iniisip mo bago ka umalis ng Philippines is kaya mong kitain yung ibinayad mo dito. Ang isa pong semester dito ay
around 10,000 Canadian dollars. Yeah. That is 400,000 pesos one sem. Wala pa dun yung miscellaneous, wala pa dun yung bahay mo, wala pa dun yung Lahat, oo. kain mo, yung transpo mo. Sobrang mahal po. And that is 4 times or 3 times ng domestic fees ng mga tao dito, like Canadian, PR. Yung residences. So, super, atas ang working hours po dito ng international students nung time ko ay 20 hours per week lang. So, hindi mo talaga... Hindi mo talaga siya nakikitain. Sa mga nagbabalak po na mag-international student, kailangan financially ready kayo and always ready to go home sa Philippines. Huwag niyong ibebenta ang lahat-lahat ng arian niyo. Do not give up your life sa Philippines for this because this is just parang a gamble. Dito, you are never sure. You are a temporary resident here and it is not a right. Oh, Like, okay. wala kang Ang karapatan rights niya. dito. So, technically, even though gumraduate ka na, ngayon, like recently lang, mayroon pa rin chances na uuwi ka. For sure, bestie. Because ano ang promise ng international students sa IRCC? The moment na pauwiin kami, we will go home. IRCC is immigration Yeah. something dito sa Canada. Oh, sa okay. Canada. Kahit Hirap anong naman. mangyari, kung anong changes ng rules nila, we have to follow. Oh, So pag okay. sinabi nila na, oh, cut off, ayaw ko na, kayo dito lahat, uwi kayo lahat, then Yeah. we have to go home. That sucks. Well, yeah. Pero ganun din. Kasi yun ang promise namin eh. Yeah. We will abide sa rules nyo, sa laws nyo, and we will never, ever overstay Oh. sa permits namin. I Ganun see. yun. Grabe pala, no? Ang lala pala. So ngayon, aside from challenge financially, meron pa ba? Siyempre, bago ka dito, iniwan mo ang iyong Yeah. mahal. Iniwan mo yung pamilya. Para kang OFW yung estudyante. Ako, blessed ako kasi siguro 70% ng relatives ko nandito. So, yung support system ko is napakalaki talaga niya. Pero ang biggest challenge ko, I think, is yung para kang tumapa kasi sa bagong mundo. Oo. Like, oo. walang magluluto for you. Sa Philippines yung dorm ko, meron kaming helper. Sila yung nag-aayos ng water namin, naglilinis sila everyday sa dorm namin. Well, not lahat ng dorm may ganun. Pero yung dorm ko meron. Yung tubig ko, okay. Yung food, pwede akong magdala from bahay namin, doon, iinit na lang. Or sa mga karinderya, dito kasi wala kasing karinderya Lahat dito. mahal eh. Lahat And mahal yeah, pa. lahat mahal. So, Oo. lahat kailangan mong gawin. So, pag magpapasok ka, let's say 7 to 4, tapos may work ka ng 5 to 9, Yeah. kailangan mo pang ayusin yung baon mo kinabukasan. So, dito para kang, yung independence mo to the roof. Parang through the roof talaga siyang like, Final boss. talagang magbabago ka dito. Oo. So, I think ganyan yung biggest challenge kasi malayo na nga ako sa family ko. Natanggal ako sa comfort zone ko. Alam mo yun? Tapos feeling ko, may yung akin kasi, medyo pinagsisihan ko na umalis ako ng, like midway sa college. Parang- Like, yun ba yun pa rin ang sentiments mo ngayon na nagsisisi ka? Yan pa rin. So, kung babalikan mo, you would have finished Yeah. first sa UPLB and then kung ano Yeah. man yung mangyari. Parang ano na lang ako dun 3 sem na lang. I'm done. Sayang ano? I know, si ate nga, 4th year ng law school. Law proper na yun, ha? Grabe naman yun. Nag-attorney na siguro ang sunod noon. Grabe. O ito naman, pag-usapan natin, buhay college student. Ano yung highlights ng pagiging college student nyo? Ako? Unahan mo, pare. Yeah. Sa totoo lang, boring akong like high school to, di ba? College. College pala. Sorry. Boring akong college student. Highlights, yeah. Yung mag-highlights ko lang kasi nagkaroon ako ng diverse na friend group. May kaibigan akong igorot. Shout out sa'yo, parang Edwin. Like, siya yung naging best friend ko sa UP. Like buddy-buddy talaga. Tapos, alam mo yun, parang ang pinaka naging highlight, natuto ako kung paano ako makibagay. Oh, okay. Like, alam mo yung social butterfly ako sa amin. Like sa Batangas. Kasi pare-parehas kayo ng kultura, pare-parehas kayo ng Kinalakihan, ng lahat. Oo. Pero nung nandun ako, papunta ako UP, doon ko na yung paglakas-lakas ng boses ko, doon talaga hindi pa pwedeng basta-basta. I remember, meron akong isang kaibigan na, parang sigarilyo ka pala. Sabi ko ganun. Eh syempre, sa Batangas way, okay, yung baga,
madiin, malakas. Mm-mm. Okay lang yun. Tapos biglang hindi niya ako iniimikan, pare. Ay, na-open siya pare? Ganon? Oo, sabi niya sa akin, parang may problema ka ba sa nagsigarilyo? Bakit mo ako sinisigawan? Pare, stop. Stop. Para hindi talaga. Alam mo, nabigla lang ako. So yun, kung meron man akong naging highlight, yun ay nung nagkaroon ako ng mga kaibigan na iba't ibang pinanggalingan at kumbaga na-develop ko kung paano makipagkapwa-tao. Tama naman. Yung sasabing mismong highlight, boring akong estudyante. Alam mo, yung inuman nasa baba. Kasi nasa forestry kami. Nasa forest- Siya pala. Nasa forestry ako, like, siguro kung hindi ako nagkakamali ha, mga average 5 kilometers ang layo ng dorm ko Oo. sa gate. Tapos yung inuman, mga 300 meters, yung layo sa gate. Oo. So ako, kasi inilayo ko yung sarili ko sa tukso. Oo. Doon ako nag-dorm sa taas. Kaya pag nalalasing ako, lalakad na naman ako. 5 kilometers sa layo nga. No? Kaya naging boring akong estudyante. Like, naging boring talaga kasi paano ka matutuwa mag-inom? Paano ka matutuwa gumimik? Ang layo nung... Party ka, walang biyahe pababa. Oo. Ng mga alas 8, halos wala ng biyahe. Bawa, kung paparty ako, siyempre, pormang-porma ka dyan. Pagdating mo doon, namoy sinigang ka na. Oo nga no. Ano mo yun? Pero wais. Kasi parang naging maganda ang... Diniskartehan ko na ang sarili Oo. ko kasi mahina ang aking pamigil. Oo. Like, yung disiplina ko, hindi naman lagi siyang 100%. Oo. Na ano mo yun, sabi ko sa sarili ko, college na ako, napakalayo ko sa bahay. Wala akong ibang kakilala dito kasi nagpunta lang ako, dala ng galit eh. Gusto mo Pagsipot ko maghiganti. dun, wala talaga. Kahit isang kakilala, wala. Oo. Ayun, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong dayain na dun ako magbahay sa malayo sa gimikan. Pero okay din kasi nakabuti sa'yo, di ba? Siguro. Kasi gagraduate ka na eh, di ba? Over na nga. Oo, ngayon, ikaw, Belay, ano naman ng highlights mo sa college life mo? Obviously, maganda to kasi may comparison ka between PH college life at saka Canadian, anong highlights? Ang super highlight ng college life ko, talagang friends ko. Like, grabe talaga. Like, shout out kay Ella, kay Karen, kay Svet, at kay Ave. Yo. And sa lahat ng friends ko sa UPLB. Kinonsider mo ba silang friends? Yung Oy, iba mong may friends? issue naman pala. joke lang, joke. Dahil talaga sila talaga naging highlight ng buong college life ko. Kasi alam mo, bestie, sila yung kasama mong mag-struggle. Sila yung kasama mong maging independent. Saan tayo magpapalaba? Saan tayo kakain? Ay, kadorm mo sila or Hindi, kaklase? kaklase ko lang. Okay. Tapos, paano natin papagkasyahin kasi 80 na lang yung pera namin tapos Thursday pa lang. Alam mo yung parang yun talaga yung, I think kasi yung learning, yung pag-aaral mo sa college, hindi mo siya makakonsider na highlight talaga eh. Even yung pagpa-party kasi feeling ko it just comes with it. Totoo Tapos naman. siguro ang isa pa din natutunan ko and talaga naging highlight ng buhay ko sa UPLB is natutunan ko na you can learn everything. Takot na takot totoo. akong pumasok sa UPLB dahil UP yun eh. Oo. Tapos yung mga tao galing science high school, ganito, ganyan. Ako, average student lang ako. Yeah. So, takot na takot akong pumasok. Pero ang na-realize ko lang din doon, pare-pareho pala kaming tanga. So, yung mga friends ko, pare-pareho lang pala kaming tanga dito. Oo. Kahit valedictorian to, pagdating nito, itinuro nito, pare-pareho lang kami ng Like alam. legit Yeah. talaga yun. Parang pagtungtong mo sa UP, nabobo ka na. Oo. Hindi- Like, first hindi time sa okay. Clean slate eh. Oo. Start kayo sa I guess for first time, may mga ibang nakaka-advance. Ah. Pagdating ng second sem, pare-pareho ng pinapakain sa inyo. Pare-pareho na rin lalabas nyo. Like, naalala ko nun, parang Erwin, dagdag ko lang doon kay Isabel. Alam mo yung petics talaga ako nung first sem. Kasi wala naman akong idea kung paano lumakad to. Yung isa kong professor, sabi sa akin, ma'am, pag hindi mo inayos, uwi ka na sa inyo. So, bakit po? Tingnan mo yung grade mo, 50. Ay, ang passing ay 60. Sabi ko, hello. Sabi ko, totoo po ba yan? Tapos yung ganyan-ganyan, tapos nag-finals ako, removals, etc.
Masaya naman, naka-60 naman ako. Pumasa naman. Isa Pumasa. pa yan, yung pinakamasaya sa UPLB noon, kapag in-email ka na ng professor mo na exempted, ibig Oo nga, may sabihin ganun nun eh, no? ibig Sa sabihin Philippines nun, eh, balita. Hindi ka Pa-finals. Finals exam. Ito kasi hindi na masyado na-exempt to eh. Ano yung kailangan mong gawin para makakuha ng exemption? Kailangan makapasa ng 3 exam. Galingan mo lang. Kailangan mo, 3 exam na nakapasa ka, exempted ka sa final exam. Pag bumagsak ka na naman sa final exam, may removal exam ka na naman. Alam mo, Cover to cover yun. parang Erwin, napakasaya ng experience ko sa UP. Kasi sinasabi ni Isabel na exam, sa sobra kong talino, walang SEM na dumaan na wala akong finals. Kasi alam niyo po, sa lahat ng mga naging professor ko dyan, shout out sa inyong lahat. Na-enjoy ko yung pagtuturo nyo. Na-enjoy ko yung thrill. Kumbaga. Kaya ako nagpa-final exam. Kaya kung iniisip nyo na tinatamad ako subject nyo, hindi po. Gusto ko lang po yung kababa. Oh. Babagsak kayo ako? Parang hindi. Pero ibig sabihin, pag may option ka mag-exempt, ibig ba sabihin nun automatic A ka na kagad? Hindi, kasi sa amin noon is number grade eh. Yeah. So, Like, 1, 2, 3. Yeah, kung gusto mo maging, let's say, gumraduate ng summa cum laude, kailangan mo i-take yung finals na yun, tas let's say, makakuha ng mataas. Pero may mga subject na nire-require ka mag-final. Yeah. Oh. Like, parang to be fair. Oo. Pero Okay. usually kasi yung bestie, magti-take ka lang ng finals kapag ang grade mo sa unang 3 exam mo ay delikado. Sorry ha. Sad. Uy, removals ka nga. Removals, yung pati finals, binagsak mo. Sorry ha. Oy, naipasa naman niya. Well, Gagraduate na eh. Alam mo, isang subject lang ako bumagsak talaga. Kasi pandemic yun. Mahirap naman. Oo. Pandemic yun pare. Soils yun. Hindi ko nasasabihin ng professor ko. Soils. At yun pa ang core subject yun. Yung isa sa mga core subject ng forestry. Pasensya na po sa aking professor. Noong mga panahon nagle-lecture kayo, naghahanap buhay ako, nasa paradahan ako, hindi ako makapag-open mic kasi, May baka. pasensya na po kayo. Like, yun lang. Oo. Totoo naman. Totoo naman. Ikaw, may highlight ka ba dito sa Canadian College dito or wala? Dito kasi parang ang bilis-bilis lang ng buhay. Totoo yun Like, naman. parang wala akong, I think ang naging highlight dito ng buhay ko is yung support ng professors ko. Doon. Kasi dito, international student ka, so kanya-kanya sila na pag mga iba't ibang lahi, magkakaparehas sila lahi, sila yung magsasama-sama. Oo nga, kasi may common denominator. medyo mahirap eh. yun. Pero I think yung sa buong stay ko sa college ko dito, yung support talaga ng professors ko, ang grabe. And yung support ng mga nakasama ko noon sa research, yung mga naging kaklase ko noon. Grabe yung naging friendship namin kahit magkakaiba kaming lahi. So, alam mo, very diverse. So, Iba pa rin yung experience sa Pinas though, di ba? Iba. Grabe. Dito, yung experience ko dito, para lang makatapos na ako. Alam mo yung like, go, makatapos na. Oo, Sa tapos. Philippines talaga na-enjoy ko talaga siya. Yeah. Like, super, super. Yeah. So, ikaw consider yung mas masaya ang college or high school? It's different. I think sa college, madami kang matututunan and yung college friends mo is, nandito sila, mayroon silang special place sa heart mo. Pero yung high school kasi, for me, yun yung kasama mo all throughout, like since childhood. Since kinder kami magkakasama, bestie. So imagine Oh, mo, kinder yeah, to yeah. grade 12. Literal K-12. Oh, yung talagang isamahan yung ganun. Oo. Yeah. So iba talaga like. Yeah. So hindi ako makapili. Ibang Ibang level sila level, ng, yeah. ng tinuro sa akin. Ikaw, Be, alam ko wala ka pang highlights pero meron ka bang gustong highlight? Kasi obviously, kapag meron kang papasukin ganitong bagong milestone, may expectations ka. Like, let's just say, ako for example, ang expectations ko noon, nung high school ako going to college is, since gusto ko maging magaling sa academics, ito yung highlights na gusto kong magawa, yung mga ganyan. O ikaw ba yung tipo ng tao na, since alpha ka, sabi mo kanina, gusto mo maging leader ng sorority, yung mga ganyan. Hindi, kasi, siguro, ako, balance ako. So, ibig sabihin, mag-e-enjoy ako, but hindi naman yung talagang magpapariwara ako. Like, nag-aaral pa din. Yeah. Pumapasa pa din. Medyo body, ganun. Medyo body lang ako. Medyo body. ABG. ABG. Na, yun lang yung gusto ko sana na parang gusto ko matataas yung grades ko but at the same time
chill ka pa din. chill pa din. Oh. Hindi yung talagang dik-dik ka sa pag-aaral. Ayoko ng ganun. Gusto ko balance. Wala naman sa itsura mo na alam mo yun, Nadikdik ka sa pag-aaral. like I mean, ibig ko sabihin na yung parang yung ayaw, yung itsura niya na parang nothing against nerds pero yung alam mo yung magkukulong ka sa kwarto mo, yung puro aral lang. Kayang-kaya mo yung Bea. Ayaw maging cheerleader since team captain ka ng dance niyo sa school. Hindi, iba kasi yun eh. Dahil syempre may stunts yun. Hindi ko na kaya yun. Oo nga. Or like, Hindi ka sure. tutuloy mo pa rin yung dancing ano. Dancing na lang. Oo, yun parang nilook forward mo yun, makasali sa dance team ng Lasal. Oo, nililook forward ko yun. Gusto ko rin kasi makapag-compete pa rin sa bigger schools. Wow. Yeah. Kasi syempre dati... Baka naman pwede tayong bigyan ng sample ni Bel. Uy, huwag na. Kasi syempre dati, saan na ba ako nagko-compete within the, within Batangas lang din. Ganun. Pero pinakamalayo ko nang nakompitan. Na-competent. Regionals yon. Yeah. Yan. Syempre, small school lang yung school ko. Mm. So, kapag nag-uni ka, pa nag-college ka, syempre, mas matataas na. Oh, yung iba na rin yung competition nun eh. Yeah, Talagang... pero at the same time, napapaisip pa rin ako kasi, like, paano ko kaya i-balance yun? Nung high school, hirap na hirap ako i-balance. Oo nga, totoo yan. Hirap talaga ako i-balance nun. Like, kinakausap na ako ibang teacher to lay low sa dance. Kasi parang naging doon na yung focus ko eh. Oo. Doon na umikot yung mundo ko na hindi na ako masyadong, although pa rin talaga. Kala ko kay Miguel lumikot yung mundo. I know. Hindi, honor student pa rin. Pero, Yeah. syempre, That's good. nandun yung nandun yung mundo ko. Oo. Yeah, iba, pag-passion mo nga naman talaga, di ba? Ang hirap bitawan. Oo. That's good. Ang ganda ng highlights na yun. Pero wala kang plans on like, join ng sorority, mga ganyan. Hindi ko alam. Siguro sana makapasok ako sa parang student council nung org. Oh. Nung college mo. Yeah. Actually, that's actually a good, maganda yan. Kaya mo yun. Basta active ka lang dapat. What you put your mind into, you can always achieve. Yes. Nga nila, di ba? Tulad di parang Eman ako, walang highlights kasi boring din ako estudyante nun eh. Kasi ilan lang kaming Pilipino dito nun, bago lang kami. Tapos, kaklase ko pa nun si Kuya. Di ko makakalimutan yun na may klase kami sa calculus. Sabi niya sa akin, turo mo na lang midterms namin bukas. Turo mo na lang sa akin mamaya sa bahay. Sabi ko, hindi mo maintindihan. Sabi ko, saan ka pupunta? Magbibilyar daw siya kasi may lounge kami na libre ang bilyaran. Tapos hindi ko makakalimutan pagbalik ng midterms, nag-drop siya ng subject. Kaya yun. Kasi ako nung ang akin, may mga kapwa mo Pilipino na barkada mo nung high school dito kasi sila lang naman yung kaibigan mo kasi nga bago ka lang eh. Ang ginagawa ko, umihiwalay ako sa kanila. Mag-aaral ako sa library, ganyan. So, yung buong 5 years ko sa college dito, panay ganun lang. Wala masyado. Siguro ang pinaka-recreational ko na lang is kung di ako nagdi-gym, nagbabasketball ako. So, yun lang. Ngayon, pag-usapan natin yung lowest moments nyo sa college. Parang Eman. Akong, Naiyak ka na pare. Ano ba? hindi, ang lowest moment ko sa college is, alam mo yung, talagang isa ito sa mga pinaka-pinagsisihan ko sa lahat. Yung kumikita ako ng maganda. Like, kumikita ako ng maganda. Tapos, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kailangan mag-aral. Oh. So, nag-low ako isang semester lang naman. So, isang semester lang naman. Anong year ka na nito sa forestry? No? Second year? Third year? Third year. Oh, third year. Ay, hindi. Mga incoming fourth year na. Oh, okay. Sabi nun sa akin ni Isabel, hindi siya pabor, pero susuportahan niya ako noon. So, hindi naman sa kumbaga, kaya rin lumakas ang loob ko. Kasi alam ko, nandyan si Isabel sa tabi ko. I-backer ka talaga. Hindi naman sa backer paring kumbaga ang akin lang, kahit lahat sila magalit sa akin, ang pinaka-importanting opinion sa akin ay kay Isabel. Siyempre, siya ang aking partner. So, ganun. Kumikita ako maganda nun. As in, na like linggo-linggo, like 5 digits. Ayos nga. Hindi ko na sabihin yung pinakamataas. Like, gano'n na lang. Tapos sabi ko, dumating yung point na, yan na, nalulugi. Negosyo, oo. Tapos, yung nanay ko nakiusap sa akin, sabi sa akin, Kuya, gusto kitang makitang gumraduate.
So ako, Tama. siyempre, sabi ko kay Isabel, babalik na ako. Dahil parang lahat ng taong nakapaligid sa akin ay tutol sa akin. Although alam ko si Isabel tutol na tutol. Oo. Tutol na tutol to. Lagi lang pagka, sabi, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Yun ang Ang sweet. Ang sweet nga naman. Ang ganda nun. Kaya, alam mo, ang pinakamasakit doon, yung in lowest, wala na akong kasabay na kabatch. Lower batch na yung karamihan. At kung iisipin mo, parang madali lang na ganun. Pero, ang college ay hindi mo na pwedeng balikan na kung papaano mo siya, Sinimulan. like, kung paano mo siya sinimulan o iniwan. Oo. Kasi yung community, yung dynamics, yung closeness, wala nang lahat. Yung nabuo mong grupo mo. Ay, ang pakiramdam ko noon, pagbalik ko ng college, Baguhan ka ulit. putang para akong presi. Freshie. Tapos kinukuya ako ng lahat. Oo. Kasi ako Tangkad mo eh. Tsaka po ko doon, dahil ako matanda eh. Oo nga. Kinukuya ako ng lahat. Isang sem lang naman yun, di ba pare? Isang sem yun, pero yung iba ko kasing mga tropa, like yung mga kasabay ko naging presi, sobrang yayabang. Sobrang hapit na hapit mag-aral. Yeah. Kaya gumraduate na agad sila ng mas maaga pa. Like, Pwede kasi yun. shinortcut nila. Overload. Yeah. Kasi di ba sa UPLB, ikaw ang pumipili ng subjects mo. Kung gusto- Pwede ka mag-overload para makasabay ka halimbawa sa bawang batch mo, 2024, pwede ka sumbay sa 2023. 2023. Oh, okay. Ganun ka. Tapos, doon ko na-realize na parang pag dati yung tawanan, hindi mo na maintindihan. Titingin ako sa stroke ko. Puta na, parang hindi ko maintindihan. Sabi sa akin, ako din. Yung mga yun, lecture class, hanap ako ng, alam mo yun, like reinforcement. Kumbaga ng company na, ako lang yata hindi nakakagit. Alam mo, ang kinahihiya ko nun, mga kaibigan ni Isabel yung Oo. pilit kong Kinakaibigan. hindi naman kinakaibigan, kundi syempre kaibigan ko rin naman sila halos. Pero pilit kong nilalapitan sa ganun. Ang matatalino sila lahat. Tsaka lower batch kasi kami. Tsaka lower batch sila. Pagkalalapit ako sa kaibigan ni Isabel, ate girl, tutulong naman ako sa ganito. Tapos alam mo yun, parang yung tingin na, yung parang ginajudge ka nila. Oo. Kaya medyo sa akin, pasensya kayo ha. Sampigahin ko kayo. Tsaka wala na kasi ako nun eh. Tsaka wala na si Isabel noon. Oo Ganun. nga. Kaya para akong naiwan talaga. Kaya yung lowest point ko talaga, sabi ko, putik na yan. Nakatigil pa. Pera lang naman yun eh. Kikitain mo naman yun. Oo naman. Pero wala akong, kumbaga, I have nothing against dun sa self ko nung nagnegosyo ako. Dahil dun ko naramdaman na kaya ko. Oo, totoo. May napatunayan ka at may natutunan, di ba? Maganda rin. Maganda na pagdaanan mo yun kasi syempre iba na mindset mo rin ngayon. O ikaw, anong lowest point, Belay? Sa college, Yeah. sa UPLB wala akong lowest point doon. Napakasayo ko doon. Lowest point ko pagdating ko dito. Midway ng aking pag-aaral dito, bigla akong nagsisi na umalis ako ng UPLB. Lahat ng lungkot nag-winter. Wala akong friends. Masyado isa lang ang friend ko nun. Beatrix. Nag-iisa lang siyang friend ko that time. Hindi ako maka-adapt. Hindi ko... Mahirap na. Like, bakit parang feeling ko noon, alam nila lahat ng inaaral, mga biochem, hindi ko man alam yun. So, lagi lang ako nagpe-pretend. So, yung lowest point ko talaga noon is wala akong pagtanungan. Oo. Dahil hindi rin alam ni Beatrix. Pareho kaming tanga. Dinamay mo pa. Sorry. Pareho kaming tanga no. So, parang lowest point ko na parang sinayang ko yung time ko. Alam mo, nagpatong-patong na hirap na ako financially. Well, hindi naman talaga. Pero ibig sabihin ko, nahihirapan na ako that time financially. Tapos, yung college ko noon, hindi ko maintindihan kung tama ba ginagawa ko or whatever. Tapos nga, nagsisi ako na umalis ako ng Philippines. So, yun talaga yung lowest point ng college life ko. Dito talaga. Dito ako pinagsakloban ng langit at lupa. Kumbaga lahat ng struggles mo dito mo talaga. As in, hindi na ako nakakatulog noon. Like, grabe yung anxiety ko. Nagpapalpitate ako. Every time hihiga ako ng kama, nagpapalpitate ako. At doon ako tumitira talaga ako noon ng mga pampatulog na. Melatonin, ganun. Hindi, Benadryl. Benadryl, hayop. Tapos ako pa, inaano ko pa si Isabel. Di ka pang umuwi. Ito, isa ko to. Alam mo, tapos yung isa ko pang uncle, tsaka si Ninang noon, alam mo, wala ka namang kinapatunayan. Huwag mo na isipin yung pera. Uwi ka na lang. So, alam mo, parang for me, I am super, super trying to fit in. But hindi talaga ako
pasok. Ang pangit ko nun. Hindi Kita mo naman. naman nung first year ako, Pare, papayag ka ba nun? Sinabi niya yun? Hindi naman totoo. ang Ano? pangit ko talaga nun. Grabe yung stress ko nun. Sasampigahin ko nagsabing pangit ka. Tapos pag naglo-look back ako nun sa pictures ko, sa Philippines, ako, grabe, ang Fresh na ganda ko fresh. nun. Ang kilay ko nun, gawang-gawa. Pilik mata ko, lahat. Pagdating ko dito, yun na. Doon na ako. Pero natutuwa naman ako, di ba? Despite the fact na lahat ng pinakamamahal mong mga tao, considering pati si Eman, sinabing umuwi ka, lahat sila, Yeah. hindi mo sinunod. And look at where you are now. Nakuha mo yung QA job mo, Buti na lang. graduate Buti ka. hindi mo ako pinakinggan. Oo. Di ba? Ibig ko sabihin, Yeah, parang, totoo naman. Iba naman talaga din ang freedom na ibigay sa akin ng Canada. Di ba? Kasi ngayon, like, nakaka-travel na kami. Hindi na ako humihingi ng pera sa nanay ko. wow. Mom! Ganon. Nakakatuwa, Iba rin nakaka-proud. talaga yung naibigay and yung lessons bestie. Ang pinagdaanan ko po dito sa Canada. Oh my gosh. Sobrang lala. So that's good. Talagang nag-mature ka eh. Yun yung Yeah. naalala ko yung unang podcast natin nun. Talagang sinusumpa mo na eh. Gusto mo nang umuwi eh. Pero look Yeah. at like ngayon, 2 years later, ginagawa na naman natin tong usapan tungkol doon. And here you are, graduate At ka. nandito pa rin ako sa Canada. Nandito ka pa din. Eh, nung unang podcast, uuwi na ako. Oo, uuwi na ako ka talaga. nun eh, di ba? Ikaw, meron ka bang mga lowest moments na ayaw mong marating pag pumasok ka ng college? Kasi obviously, kung may highlights ka na ine-expect mong gusto mong ma-achieve, meron ka mga lowest moments or ayaw na pagdaanan or mga bagay na, you know, like ma-kick out, Masuspend. Wala naman akong ganun. Wala naman akong ganun ng high school. mapasali sa anonymous confession. Hindi, wala akong ganun ng high school. Pero kahit incoming college pa rin ako, nitong summer, ito ang lowest point ng buhay ko. Dahil, Kasi parang 1 month akong may singaw? umiiyak. Surely may singaw. Umiiyak dahil, Oo, mga 1 month akong umiiyak. Kasi first, Non-stop yun na 1 month? Like, dire-diretso lang yung luha mo? non-stop. Grabe. anong meron? Ba't naiyak ka? dahil kong pinagdadaanan nun. Kasi una, yun nga, lumabas yung UP. Although, hindi naman ako nag-expect sa UP kasi sabi ko, ba nang ginawa ko nung exam nito? Natulog lang ako. Hindi ko masyadong, basta natulog talaga ako nun. Tandang-tanda ako, natulog ako nun. Tapos, lumabas yung UST yata yung sunod. Kasi ang in-examan ko, UST, LaSalle, tsaka UP. Big 3. Big 3. Oh. Hindi niya next naman yung Ateneo. Sayang. Tapos, so hindi ako nakapasa. Sabi ko, sige lang, okay lang yan. Sabi ko, sure naman ako sa UST. Ang galing ko nung nag-exam ako eh. Nasagot ko lahat. Sabi ko, papasa ako dun, sure ako. Eh, dumating si UST. Tapos, Sala. nasa ano ako nun, nasa SM ako nun, tanda ako. Tapos, bibili na ako ng yaw-yaw. Yung frozen yogurt. Mahal yun. Oo. Siyempre, sa 300 pesos. Sabi ko, shit, hindi, sige, Deserve ko to. Kasi Oo. lalabas na yung UST result. Pagkuha namin ganyan ng yogurt, binuksan ko yung page. Parang did not meet cut-off score. So sabi ko, fuck. Ang palubag loob mo na. Shit! Hindi ko nakain yung 300 pesos kong yaw-yaw. So yun yung iniyakan mo talaga is yung hindi Yun pagpasa. talaga. Actually, hindi ako naiyak sa SM nun kasi hindi ko pa siya ma-absorb. Pero dun sa baba refresh nung- baka magbago. Dun sa baba nun, nakita ko may pinasahan ako. Parang business ad something. Hindi ko siya gusto. Tapos, after nun, umuwi ako sa bahay. Yeah. Tapos yun na, nag-sink in na sa akin na hindi ako pumasa. Sa dream school ko. Parehas tayo pala ng pinagdaanan. sabi ko, shit. Yeah. Ano nang gagawin ko? Yeah. Sabi ko, nang gagawin ko? Ano na? Life is over na? Ganyan. Kasi syempre, yun yung pinaka nilook forward Kasi ko yun yung goal mo talaga eh, di ba? Goal ko yun. Di ba? Saka, di ba, si Miguel, taga Batangas, sabi ko, okay lang yan. Hindi, kaya natin yan. Manila ako, tapos dyan ka. Kaya ko yun. Kumbaga kaya ko. naka-plan out na eh. Naka-plan na yun. Oo. Naka-plan na. Napag-usapan Yeah. na namin na kaya natin to ha. Tara, OFW ah. LDR. Kala mo, Luzon to Mindanao eh. So yun. So, biggest heartbreak ko yun. Tapos, naglumbas pa yung Lasal na hindi ko rin pinasahan yung legal management. Pero ibang course din yung pinasahan ko. So second choice mo tong papasukan mo sa Lasal ngayon or? Hindi, ibig sabihin ko Lasal Taft to. Sa Taft. Sa Oh, Taft okay, to. okay. Hindi na ako nakapasa sa legal management. Tapos, nakapasa ako sa parang new course nila na Legal Studies and Sustainable Development. So, di ba, niche. Oo So, nga. sabi ko,
ano ba yan? Tatanggapin ko ba tong Lasal TAF? Kasi sabi ko, okay That's na din tough. to, okay na din to. Sabi ko, Okay na. tinanggap ko na eh. May time na tinanggap ko na. Yeah. Nakakailang tawag ako sa kanya. Yeah. Isipin nyo, PH time, Canada time. I know, Yeah. right? Araw-araw akong tumatawag Buti sa kanya. wala akong work. Araw-araw akong tumatawag sa kanya kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, basta, constant, iyak lang. Tapos hindi ko na talaga alam gagawin ko. Feeling ko talaga gumuho na yung mundo ko. Tapos sabi ko, sige, tanggapin ko na yung Lasal Oo, TAF oo. ko. Oo. Basta nasa big, ano tayo. Ba't di ka na lang mag-transfer daw sa UST? Let's say, gawin mo yung galing mo sa first year, transfer ka ng UST, same we'll see. course. We'll see. I think that's a possibility. Pero, baka naman magustuhan mo din yung Lasal eventually, don't you think? Maybe. Kasi yung Lasal Lipa, talagang, no offense naman. Ayan na, binabash niya na yung school niya. No offense, pero wala talaga siya sa radar ko. Like, Oh. hindi ko talaga siya. Like, nag-exam lang ako just to, parang may backup school lang. Ano ka pa pupunta? Doon pa ako talaga pumasa. Patay ka sa pa Tagalasal talaga. ngayon. Psychology talaga pinasahan ko doon. Tapos nag-shift ako. So, yun ang lowest. Tingin mo, so far, I think that's acceptable na Siguro lowest for moment my talaga. age group, yun ang Yeah. lowest. Kasi yung mga friends ko, pare-parehas kaming nanlumo eh. Yeah. Lahat sila UST rin gusto. Hindi, may isa UP, tapos di siya nakapasa, tapos Yeah. yung isa UST, tapos nagka-problem. I see. So parang lahat dun sa friend group namin walang Lahat kayo natuloy na plano. nagkakaintindihan. Oo, nagulo plano naming lahat. Yun nga naman, sabi nga, misdirection is redirection. Malalaman mo yan, may plano sa'yo si Lord. Kaya Maybe. maganda yan. So ngayon, graduating or have graduated from college, ano yung mga takeaways mo? Things you wish you did and things you wish you did not do? In college, Kaya nakagraduate ka na. So, yung mga bagay na you wish you did or tsaka mga bagay na you wish you did not do. ako, honestly, wala akong regrets. Kundi yung umalis ako ng college sa Philippines. Yeah. Pero kasi ako, nung nasa Philippines ako, I lived my college life to the fullest. Full na full na full. Yeah. Bad trip to lagi sa akin. But talagang lahat ng ginawa ko doon, masaya ako. Mali man siya, tama man siya, Wala kang pinagsisihan. wala akong pinag-iisihan doon. Ang tanging pinag-iisihan ko lang talaga, I wish I did not do, ay lumipat ng Canada. Mid-college. That's it. Even now na nakagraduate ka dito. Even now you'd na still say the nakagraduate na same. ako dito. Yeah. Kasi dito naman, wala din akong regrets. I did my best. And, Yeah, I did my very Patunayan best mo naman. here. O, okay naman ang naging outcome. Kung Yeah. ano man naging delays ko sa buhay ko. So, wala din akong regrets talaga dito. Ikaw pare, things you wish you did and did not do. Bukod dun sa, sabi mo that hindi ka ng semester. Yung sa akin naman, para yung ano, like, sana mas ginalingan ko. Alam mo yun? Kasi, dito lang nag-sink in sa akin na parang minsan ka lang maging college student. Totoo yun. So, nung kasi nakakasabay ako. Like, naalala ko, isang beses na bilong ako sa honor roll. So, sabi ko sa sarili ko, sana mas ginalingan ko. Oo. Yeah. Dahil, alam mo yun, kahit pa pumasok ulit ako ng college, hindi mo na mariredeem yung sarili mo. Like, Yeah. yung mga kabatch mo, yun ang, hindi naman sa ng kalaban mo, hindi sa ganon. Kumbaga, sila yung mga kakompetensya mo talaga eh. Oo. Kasabayan mo. Na alam ko, minsan kasi merong mga, hindi naman may iwasan, may mga grupo na ibabash ako, like binabash ako. Pero alam mo yun, yung parang paghihiganti ko na, kasi ako motivated by anger talaga. Fueled by hate. Talagang pagkagalit ako, Oo. talagang wala kang hindi mo akong pipigilan. Oo. Pero alam mo yun, ang nangyari kasi sa akin nung nag-pandemic, diyan ako mas natutong magnegosyo. So yan din yung sana hindi ko ginawa. Oh, yung kanina nga, yung kinukwento mo. So yun, yung wala namang masama doon sa natutunan kong yun, pero kung nag-focus lang ako ng maayos sa pag-aaral ko, baka with the flying Colors. colors ako nag-graduate. Kasi yung jiwa ko ngayong gagraduate ako, hindi na nalalayo. Oo. Like hindi na nalalayo. Ano ba, General Weighted Average? Yeah. GWO. Yeah. Like, alam mo yung kayang-kaya kong Kaya ilaban. Oo. ilaban ng maging loud eh. Oo, tama naman. Ang ganda yun, ha? Alam mo yun? And ang plot twist niyan, gusto kong magtrabaho sa government. Oo. Yung pala, may eligibility ka pala
na magtrabaho kapag ka ikaw gumraduate with With Latin honors. Oo. Ako sa halip na sana hindi na akong board exam, sana hindi na ako magsi-civil service exam para makapasok ng government, kinakailangan ko patuloy ngayon gawin yun. Yeah. So technically, hindi mo kailangan mag-boards kung hindi mo gusto mag-work sa government. Pwede. Okay. Yeah. So yun, parang Kasi sa iba naman, hindi naman requirement ang boards. Yeah. so kayo, Sa private mga companies. Tropa peeps. kung meron kayong mga naiisip na gawin ngayong college at passion yung gawin, yung passion pwede nating ituloy. Oo. Yung passion totoo. pwede nating ituloy yan. Mm. Kung kayo may negosyante, yung pera kikitain nyo yan. Huwag kayo mabulag dyan. Oo. Pero yung pagiging college student, hindi mo na kayang balikan yan. Minsan lang kayo magiging ganyang edad eh. Di ba? Totoo naman yun. So, sa akin naman, siguro kung tatanungin ko yung sarili ko, anong takeaways ko na things I wish I did and did not do, siguro yun din, yung kay parang Emma nun na, kasi ang feeling ko nun masyado ako nagmadali eh. Kasi ang thinking ko nun is, nung time na pumunta ako dito, graduate ako ng high school, which is wala pang K-12 nun. Yeah. So, Yung panahon mo yun. panahon ko yun, oo. Fourth year high school pa lang yun, so grade 10, di ba? So, ang thinking ko nun, ako yung tipo ng tao na when it comes to academics, sobrang competitive ko na ayokong napag-iiwanan. Like, kung kailan sila gagraduate din ako. Yeah. Nung dumating ako dito, ang easiest way makapasok sa university nang hindi ka na magte-take ng yung sa English test is mag-grade 12 ako. Oo. And sabi ko, okay, para iwas paperwork, iwas bayad sa exam, nag-grade 12 ako for a year. So ngayon, nakikita ko yung mga kaibigan ko sa Facebook na, first year college na sila. Pag ako ngayon, grade 12 pa rin, high school. Tapos nung pumasok na ako ng university, so sabi ko, shit, kung gagraduate sila ng, let's say, kung 4-year course or 5-year course, kailangan at the same time, ganun din ako. So ginawa ko lahat ng pwede kong gawin para mag full course load. So let's say, ang full course load kasi nun, 5 subjects. Tinry ko mag 6. Talagang paspasan. So ngayon, kaya ko yung load eh. Ang problema lang is, hindi ka na makapag-focus sa isang subject. Like, ang dami mong exam, ang dami mong labs, to the point na kahit makapasa ka na lang. Yeah. Ganon. Yun na naman. Ganun nga. Ganon. So, ganon yung nangyari sa akin. Tapos dumagdag pa doon na at 18, lumipat sila mama ng ibang province. So ngayon, kailangan ko nang isipin, paano ako mabubuhay? Kailangan ko na magluto ng pagkain ko. There was a point na, di naman siguro siya lowest point. Tapos, ang ulam ko araw-araw, cheese dog, tsaka hard-boiled egg. Sawang-sawa na talaga ako. Bibili ako niyan 2 pack. Mga 1 buwan na yun. Tapos ganoon na. Buti hindi ka nakasakit. Siyempre, Tapos mayroon pa isang beses. Shoutout kay Tita Lisa. Sabi niya sa akin, pwede ka magluto dyan. Tapos yung ulam nila, sa pansaktuhan lang. Ulam nila, adobo. Takam na takam ako pa rin. Kasi tagal ko na hindi nakakain na home cooked meal. Dumekot ako isa. Bilang niya pala. Sabi sa akin, kumuha ka ba ng ulam dito? Tita, hindi ko alam sinasabi niyo. Masama nagbibintang, ha? Sabi niya, paano hindi ko malalaman? Di ba pag lumamig ang adobo, pare may sebo? Oo. Pero kulang ng isa. Oh my God. Oo. So yun yung mga sabi ko, shit, ang hirap maging mag-isa. Tapos, yun lang. So yung sana hindi ko ginawa is nagmadali. Tapos may times no na makakapag-OJT sana ako. Pero kasi ayokong tumigil in between school. Like parang every semester, kung ito yung normal sem, gusto ko papasok ako. Yung OJT namin nun parang 12 months, 16 months. Tagal. Pero ang na-realize ko nung nasa workforce na ako, yung ibang kasama ko na nag-OJT sila ng 16 months, mas maganda yung placement nila sa work after. Kasi may experience na eh. Yeah. Tapos hindi ko ginawa yun. So sabi ko, kaya hirap na hirap ako magka-work noon nung after kong makagraduate noon. Like 6 months, hindi ako makahanap. Tapos yun. So yun lang, sana hindi ako nagmadali. Tapos siguro kung ano yung gusto kong gawin is, kasi ganun dati plano ko mag-minor sa math. Sana ginawa ko siya. Kasi merong parang 4 na subject na lang eh. Pero hindi ko na siya nagawa. Although masaya naman ako kahit na hindi ko nagawa kasi nga nakagraduate naman ako. So yun. So ngayon punta, kasi wala pa naman si Bey. So Yeah. wala pa siyang takeaways for or at least meron ka bang masasabi na things you wish you want to do na lang. Sa college. Yeah, and you don't, I don't know kung you wish not to do. Pero Sana lang wala akong pagsisihang
wala akong gawin na pagsisisihan ko. And sana, kung meron man akong magawa, is makakuha ng laude. Yun. Wow. Kaya mo yan. Wala man ako sa Big Four, at least magkaroon na ako ng laude. Yeah. Kaya mo yan basta pumasok ka. Oo. Kasi pag pumasok ka, may quiz ka. Pag pumasok ka, may exam ka. Oo. Pag pumasok ka, malalaman mong may assignment. Totoo naman. Pag pumasok ka, may exam ka. Oo. Ikaw na lang mag-achieve nun kasi gusto ko rin magkaroon ng kahit ano lang nun eh. Cum laude lang gusto ko nun pero hindi ko na nagawa. So ngayon, would you have taken the same course if you were to do it all over again? Ikaw pa rin, knowing na, syempre meron ka na experience sa business. Alam mo na yung agriculture side, livestock, poultry. Alam mo, naging masaya ako sa UPLB. Like, naging masaya ako sa course ko. Naging masaya ako sa mga kaibigan ko. Pero, na-realize ko na kung uulitin siya, hindi ko uulitin. Kasi alam mo, meron akong naging, sa kapipilit ko ng gusto ko ng agriculture. Isipin mo, graduating na ako. Gusto ko pa rin mag-agree. Nakiusap ako sa napakabuti kong advisor na payagan ako mag-take ng at least ng isang subject sa baba. Yun yung beef production. Oo. Like, masayang-masaya ako. Sir RJ, thank you. Tinanggap mo ng aking COI, ng aking consent of instructor. Kasi hindi ka makaka-enroll doon ng walang consent ng na hindi ka payagan nung magiging prof mo doon. Oh, okay. So yun. Kaya yung thesis ko ay related sa agri kasi gusto maka-experience man lang. No? Oo. So, yun. And masayang-masaya ang puso ko dahil kahit isang subject na naramdaman kong ako'y isang agri student. And wag ka nung napapunta ako sa doon sa subject na yun. Kahit pa mga kasabay ko lahat agri student, alam mo kung kaya kong makipag-compete. Sabayan. Oo. Alam kong hindi niyo ako mapag-iwanan. Isa na pala pare, kung uulitin mo lahat, mag-agri student ka ba? Oo, talaga. Oh, Wala nang pero-pero. Talagang, kaya lang naman ako hindi naging agri student. Hindi Kasi angry ka nun, hindi angry. hindi, kasi hindi ako nakapasok doon sa quota. Or hindi naman sa hindi nakapasok sa quota, kundi nakita ko yung opportunity ng forestry. So, sa halip na mag-abala pa ako sa ibang course, so, forestry na agad, parang galit ka eh. Gusto mo makapasok. Ayun. Totoo naman. Ikaw, Belay, if you were to do it all over again, would you have taken the same course? No. And everyone knows that. Sana nag-nursing ako. Sabi Sana ko ni. hindi ko pinush. Mahal mo kasi si Eman eh. Hindi I mean, love ko yan, pero ibig sabihin ko, hindi ako nasa UPLB dahil kay Eman. Pero sana talaga nag-nursing ako. I mean, kung titake ko lang siya, pero napakasaya ko sa UPLB, masaya ako sa forestry, ang dami ko natutunan. At nagamit ko yun dito sa Canada. Sa recent interview mo nga naman. Oo. Nakaka-proud. Pero kung ano talaga, sana nag-nursing ako. Kasi yun talaga yung para kasing Saang school? sa Lasali pa. Kasi yun lang yung May option ka naman eh. Yun nga, parang sinabi ko sa kanya nun. Sabi ko, bakit ba laging UST? Bakit ba laging UST? Sabi niya, hindi ko nakikita ang sarili ko na nurse sa ibang college. Yeah. Sa ibang school. Dapat university. Matindi talaga ang attachment ko sa UST nursing. Same. Yeah. Hindi ko alam kung bakit. Di tsaka kasi, di ba si mama mo UST, si ate Yeah, mo si ate UST. UST. So meron kayong, meron na kayong legacy. parang legacy, Pero sana talaga, kasi naisip ko na kung nag-nursing sana ako, kahit pagdating ko dito sa Canada, I don't think i-regret ko na umalis pa ako sa Philippines Mid-College. Kasi kung dito ang nursing, I think kaya ko siyang Kahit naman anywhere, ituloy. diba? Kaya ko siyang ilaban dito. Yeah. Tapos feeling ko kasi, kahit sabihin sa utak ko na naging happy naman ako sa UPLB and everything sa course, lagi akong meron at the back of my mind na hindi ako naging nurse. So, Alam mo yun? to this day, Insecurity To this niya yun. day. you still want it. Yes. Na magka-bachelor. Magiging nurse to dito sa And we'll see wherever life takes me. Oo. Hindi ko sure. Pero Gusto mo bang mag-nurse dahil hindi. gusto mo? Gusto ko. Parang may something yun Feeling ito.
Paano kung halimbawang sa podcast, awa ng Diyos, nag-milyunan na yung offer, mag-aaral ka pa rin ba on the side? Hindi po, kasi gusto ko maging housewife. Oh, Yun talaga yung ultimate dream ko. Yun yung madaling sagot doon. Wala nang at the back of my mind. Housewife. Housewife na. Si Bey, kasi wala pa naman eh. Wala pa, pero may input ako dyan. Oh, sige, banatan mo. Yan ang gusto ko naman sa'yo eh. So, yung legal management, naisip ko lang siya on a random day, grade 11. Tinanong ko yung friend ko. Kasi yun yung mga topic namin. Anong course mo sa college? Kanina. Tapos, pag ako tinatanong nila, Vetmed. di ko alam eh. Kasi yung vetmed parang medyo malayo sa katotohanan yun. Kasi, syempre, sa Philippines, hindi siya ganun ka-practical. Yeah. Parang for me, it's just passion. Passion lang siya. So, tinanong ko yung friend kong isa, si Mitos. Hi, Mitos. Ikaw ang nakatulong sa akin hanapin ang course ko. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, lawyer kaya? Tapos sabi niya, Oh. bagay nga yun sa'yo. Attorney. Oo, attorney. Sabi ko, shit, oo nga, no, attorney. Sabi ko, shit, bagay Paglaban nga. mo kami ni Erwin. Bagay. Oo, pag nakulong ka. Magaling kasi daw siya mga twiran. Bagay nga, sabi ko, I mean, pwede, gamitin mo nga pwede. naman sa ano. Oo, sabi ko, pwede, sige. So, yun yung nangyari sa akin. Ako ay isang STEM student na nag-take ng ABM UMS course. What ano yung ABM? ABM is Accounting, Business. Business and Management. Tapos yung UMS naman is Humanities and Social Sciences. Oh. Oo, Ano ganun siya, siya. bestie? Parang siyang stream ng grade 11 to 12. Ganun Ah, ba? okay. Parang may Doon course ka na nagpo-focus doon. ang... Parang doon ka na mag-ano, parang mag-ano. Yeah. Oh, I see. Pero kung binigyan ako ni Lord ng, binigay niya sa akin yung talagang pangarap ko na maging isang vetmed. Oo, sana nag-vetmed ako. Kasi tulad nung nagpunta tayo sa Red River, di ba may mga kabayo, may mga sheep. Ah, yeah. Gusto ko talaga magstay. Kasi gusto ko nang ini-interact ko sila. Tsaka nung Okay. nag-zoo tayo. Oh, Yeah. so mahilig ka rin talaga pala Happy talaga sa ako. animals. Happy talaga ako pag nag-zoo, aquarium? Oh. Yeah. Yeah, aquarium, tas yung sa Red River. Happy talaga ako. Pero, you know, Mahilig pala sa mga hayop. I know. Hayop kasi siya. Yun Puro pala. kahayupan kasi ang alam niyan. Hayop. Yun. Kung ako rin naman tatanungin, given the chance, kung let's say, nalaman ko lang, ang passion ko pala, may passion pala ako with creating. Like content creation or anything. Kasi beforehand, nakala ko ang art is yung magaling ka lang mag-drawing. And wala akong galing dyan. But if I were to do it all over again, magi-engineering ako. Nandun ang puso ko sa math classes ko. So, yun. Ngayon, last question para makapagpahinga ng ating mga co-host. Any plans on taking postgraduate studies or any other courses given the opportunity? Parang Eman, banata mo yan. dami ng course. Ako dami talaga, ng diploma niya. alam mo talaga, alam mo pare, yung kung magiging career person ako, like sabi ko nga kay Isabel, kung gusto ko ng peace of mind, like magtatrabaho na lang ako para ang focus ko na lang yung magiging family namin at yung family ko. Tama naman. Kasi pag danas kong maging negosyante, guys, danas kong magmakaawa sa baboy na wag siyang mamatay. Kasi malulugi na naman ako. Sabi ko na sa baboy, please, kahit ikaw na lang yung mabuhay. Wala talaga eh. Wala, ganun talaga. Negosyo isugal. Oo, tama yun. Ganun. So kung magiging career person ako at ayusin yung credentials ko at kung makakapag-aral ako dito sa Canada, mag-aaral talaga ako. Kasi sa yabang kong ito. Siyempre, gusto ko pag uwi ko sa Pinas. Oo. Graduate in University of MMA. Like, alam mo yun? Tapos, talagang gusto ko mag-aral ng kung magiging career person talaga. Like, yun lang yun. Maganda. Tama naman. Kumbaga naaayon sa goals mo. Yeah. Ikaw naman, Belay. Any other, sabi mo nga kanina, beforehand, meron ka pa ring longing to have nursing as a bachelor's. Or Yeah. even a neurosurgeon. Wow! Feeling ko na nun. Actually, ako kasi, hindi ako, gaya ng sabi ko kanina, hindi ko natapos yung bachelor's ko sa Philippines. So, ang tinay ko dito is diploma program for 2 years. So, wala akong bachelor's degree. Yep. And I think kailangan ko siya sa buhay ko.
Para talagang may longing ako magka-bachelor's degree. Matapos ko man yung forestry or pumasok man ako into nursing, I think I need to get that degree Yeah. for myself. Parang pride and honor kasi yun Oo. Di ba? Ma-practice ko man siya o hindi, parang kailangan ko lang As long siya. as meron ka. Yeah. Yeah. Yan din yung laging sinasabi ni Isabel sa akin nung naglowa ako. Paikot-ikutin man ang mundo, iba ang may bachelors. Totoo yan. Totoo yan. Actually, dati akala ko kasi sa Philippines lang yung nagmamatter. Kasi ang sabi dito, usually ang mga tao after grade 12 or certificate, ganyan, tapos na. Pero pagdating ko kasi dito, I think ang mundo kasi nag-evolve talaga siya eh. Yeah, nag-i-innovate ang mundo. So Yeah. talagang laging umaakyat ang educational attainment ng mga tao na nasa paligid mo. Minsan kasi isipin mo, ikaw, 10 years ka na dito sa company na to, may bagong pasok. Putya, may PhD sa ginagawa mo. Oo. And minsan, para umakyat ka sa positions, hindi experience yung hinahanap nila. Minsan yung education eh. Yeah. Totoo yun. And, Totoo yun. yeah, di ba sabi mo kasi din, laging nag-innovate ang mga tao. So may mga standards, may regulations or whatever. Like sa course ko ngayon, may regulations ka na kailangan aralin, research na kailangan mo laging gawin. Maiiwan at maiiwan ka. If you don't know how to do these certain things. Sa Pinas, parang kung hindi ako nagkakamali, may mga kumpanya doon na hindi ka aakyat sa level na to kung wala kang PhD, wala kang masters, specifically sa government. And it makes sense din naman. Yeah. Ganon. Yeah. Like, nire-require nung post nila na yun. I mean, totoo rin yun. Kasi, I feel like, sinabi rin sa akin yun nung boss ko, like yung supervisor ko na, sabi niya, ang kainaman lang, naging supervisor siya kahit na yung 2-year course yung kinuha niya dito. Sabi niya, walang masama doon. Although, kung meron kang dreams of, let's say, umangat ng director or any executive position, ang sabi nila sa akin, lamang ka na agad sa competition kasi ang nire-require nila minimum is may bachelor's. Yeah. So, doon pa lang, hindi ka lang hanggang dito. Meron kang, kumbaga sa ladder, makakaakyat ka. So sabi niya, hindi rin naman masama yung kahit, like hindi naman lang ang 2-year, hindi eh. Pero kasi kung ang aim mo is yung, ang sabi ni paring Eman kanina, is yung career, umangat, then yun yung gawin mo, di ba? So tama rin yun, yung sinabi mo na kahit ako ganun din eh. Parang kung ako halimbawa, pinalad na maging dropout tapos yumaman, siguro may ganun pa din akong longing na mag-aaral at mag-aaral. Hindi maaalis Akala sa ko pare. nga Kasi wala yung mga kaibigan mo, na like yung mga closest friends mo na makikita mo na like BS. O kaya halimbawa sa case ko, forester sila. Tapos ako hindi forester. Ano mo yun? May kurot eh. May kurot. Talagang Diba? tama ka. May May kurot. kurot. Totoo yan. May konting Kasi kurot. talaga alam mo, for me ngayon, nasa Canada ako, I'm sure mas malaki ang kinikita ko sa mga friends ko sa Philippines. Totoo naman. Like, I think talaga mas malaki. Pero alam mo yun, naisip ko, at least siya engineer. Meron siya laging naging ganun. nurse. Yeah. Alam mo yun, parang kahit mas madami akong pera, feeling ko, May mas, kulang eh. may kulang talaga. Talagang sila ay mas sa akin. Yeah. Ganun. Better. Pero yeah, yun lang. Huwag niyo lang naman iisipin doon. At the end of the day, ang naisip ko lang like, ayoko, hindi masama. Hindi naman talaga masama na may bachelor's ka. But at the end of the day, papel lang yun eh. Yeah. You know what I mean? Yeah. Papel lang yun. Na ibig ko sabihin, hindi yun ang magdidikta ng kung daling ka ni Lord dyan. Yeah. You know what I palad mean? mo. Oo. So at the end of the day, magandang meron siya pero it's not everything Yeah. na dun magbabase. Kasi pag nasa trabaho ka, puta, hindi mo naman pwedeng sabihin na, putangin na, pare, engineer ako, pakisama mo. Eh, kung di ka marunong makisama, Totoo. wala rin, di ba? Di mo pwede laging bit-bit. Oo. Naka-frame. Talaga yun. Tsaka, alam mo, ang pinakamasarap na pakiramdam, yung mga, pagka sa kagaya ko na, like, mapagtanim ng sama ng loob. Oo nga, maganda. Kahit hindi ako nakapag-BS, kung yung mga kinagagalitan ko yung sa akin nagtatrabaho, ay putang mag-bless kayo sa akin. Ayun talaga. Kahit hindi ako halimbawa, kung hindi ako nakapag-BS, let's say sabihin natin nag-click ang negosyo ko noon, nagkaroon ako ng hindi naman consultancy firm pa. Pero yung firm na magtatrabaho sila sa akin, Oo, tao sila. talagang yung mga nagmamahal sa akin, mag-bless kayo sa akin ngayon. Mag-bless. Call me Nino. Oo, talaga. Yun ang pangarap ko, magtrabaho.
binabash nyo ako, magtrabaho kayo para sa akin. Oo, di ba? Totoo nga naman. Ikaw, Bay, any plan? Like, I mean, it's too early. I feel like mag-end up ka din mag-post-studies kasi maglolo ka eh. Like, yun yung... Doon yung path eh. Oo. Oo. Gusto ko talaga. Gusto kong ma-continue. Like, pinaplano ko na ulit yung buhay ko kasi ganun akong type ng person. Gusto ko laid out na agad. Calculated risks. Calculated na agad. So, Yeah. sabi ko talaga, kailangan kong i-push. Dahil din, siguro, meron din sa akin na parang, I'm the last card. Kasi, yung sa UST, okay, balik tayo sa UST, may reconsideration kasi dun eh. Yun yung nakasulat sa reconsideration letter ko na si Ma, nag-UST, ng Pol-Sci, hindi siya nakapag-pursue ng law. Si Ate Pat, legal management ng UST, nag-law, third year, wala. Umalis siya. Umalis siya. So sabi ko, ito na yun. Last straw. Ako na Yeah. to. Last card na to. So kailangan galingan ko talaga. Pag hindi, yung apo na lang ni Ma. Yeah. Pero wag mo din ilagay yung pressure na yun sa shoulders mo. Parang, alam mo yun. Enjoyin mo talaga ang college. Enjoy pa rin. Yeah. Pero proud ako dito kasi like, at that age, she already knows yung priorities and ano yung gusto niya. Pero expect mo din na may mga pagbabago dyan. Dahil hindi mo masasabi. Oo, tinan mo nga yung college ko. Yeah. Hindi naman lahat parang kumbaga, minsan, ito yung plano mo, di ba? Eh, hindi naman diretso. Laging, tulad na lang yan, gusto mo pala mag-UST, hindi lang nagkatotoo, pero let's just say 5 years from now, yun pala yung dahilan. Yeah. Kung bakit. Pero the good thing is, dream big. Dream big. Pagpatuloy mo. Mangangarap na nga lang. Taas-taasan na natin. Like, I think yun yung isang bagay na kung may iiwan ako sa viewers natin, especially sa mga bata, or even sa mga nakatatanda na pero gusto pa rin makapag-aral, tandaan nyo hindi hadlang ang edad para kayo ay mag-aral muli. Mapakahit na sabihin yung natapos nyo lang grade 6, gusto nyo makatas ng high school, tapusin nyo yan, di ba? Yeah. Kapag may taong nagsabi, ito yung gusto kong laging sabihin laging sasabihin nila, mag-aaral pa ako, 30 na ako. Matatapos ako in 4 years, 34. No matter what, 34 ka in 4 years. Yeah. Mamili ka sa dalawa. May nangyari sa'yo in 4 years at when you're 34 or ikaw pa rin yung same person nung 30 ka at 34. Yun na lang ang isipin nyo. Oo nga, no? Di ba? Magandang yun. O kayo, ano bang mga ganda. pwede nyong iwanan na pwedeng sa mga nakagraduate, yan. Ako sa akin, alam mo kasi nung college, naging medyo mayabang ako nun eh. Dahil hindi pala medyo, naging mayabang ako nun. Dahil nakapagnegosyo ka pa rin ba? Hindi naman sa ganun pare, pero kundi, parang yung overconfidence na sabi ko kaya kong baliin ang lahat papunta sa way ko. So minsan kasi kailangan nating tingnan din yung sarili natin kung sino tayo or ano na tayo. Kasi pag si Lord ang gumawa ng paraan, Talaga naman. talagang bingo ka. Diba? Talagang alam mo 'yun nung naglowa ako, nung tumigil ako ng isang sem, talagang nasa isip ko noon. Talagang medyo toxic ako mag-isip talaga eh. Sabi ko, papakita ko dito sa mga kabatch ko na to. Nayayaman ako. At pagdating ng graduation nila, Mayaman ka na. mayaman ako. Nandoon ako para patunayang hindi pag-aaral. Ang talaga, susi. Ang susi sa Kayamanan. tagumpay. Oo. Ika nga. Tanduay ang susi. Hindi, joke. Pero alam mo talaga pare, di ba maglaro ang Panginoon? Oo. Parang na gano'n ang mindset ko. Binaba ni Lord din. Lahat ng mga gagawin ko, bakit ito? Parang sinunod ko naman tong payo nito. Nag-seek ako ng mga advice sa mga professionals. Yes. Yung hard work ko talaga namang Nandun, oo. nandoon. Alam mo yung pagpupursige. Lahat. Pero alam mo, pagka gusto ka ni Lord pabalikin, sa linya na pinrepaire niya para sa'yo, wala kang magagawa. Pasensyahan tayo. Tama yun. Maganda yung sinabi mo. Talagang awang-awa ko kay Isabel na. Kasi si Isabel, liton-lito na. Si Iman ba, ipupush ko para sa negosyo niya o i-push ko Makatapos. Oo. Ganun. Yun. Kaya wag kayong, kung kayo man, mag-reflect kayo. Kasi baka mamaya, tingin nyo sa sarili nyo, galing-galing ninyo. Pero patay kayo pagka dinali kayo ni Lord. Oo.
Oh, yan. Totoo na. Sa kay Emma na mismo nang galing sa mga nanonood na minsan pag feeling mo ikaw yung magaling na magaling, ibababa at ibababa ka ng Panginoon para malaman mo talaga. Para malaman mo kung nasaan ka. Maramdaman mo. Oo, na okay, bibigyan ka niya ng taste of reality, kumbaga. O ikaw, anong pwede mong iiwan sa mga viewers natin base sa iyong experience bilang kolehiyala? Ako sa mga magka-college na lang, lahat ng bagay ay natututunan. Huwag kayong matatakot na piliin tong course na to or whatever. Tingin nyo, hindi kayo magdodoktor dahil mahirap maging doktor. Hindi. Dahil lahat ng bagay ay natututunan basta gusto mong gawin. Ganda. Yun lang. Oo. And si Ate Bay, kahit na pa-college pa lang, syempre meron tayong mga pwedeng ibahagi sa mga gagraduate ng high school. Kasi ito, aminin ko, isa sa pinakamahirap na pag-graduate ng high school is pag tinanong ka kung anong gusto mong gawin after high school. Ano yung mga tips na pwede mong sabihin para, I guess, ma-figure out nila yung gusto nilang gawin? Well, siguro, tulad ng sabi ni Kuya Eman, mag-reflect. Mag-reflect ka kung saan ka masaya, saan ka sa tingin mo, pag ginawa mo to, mag-e-excel ka talaga dito, kahit gaano kahirap. So, talagang, kilalanin mo muna yung sarili mo. Oh. Bago ka gumawa ng desisyon. Kasi, Ganda. college is a very big step. Totoo. Tsaka hindi rin biro ang gastos mo dyan. Lahat. Talaga. Oo. Alam mo yung, gusto ko lang idagdag dun sa kay Bea. Alam mo kasi, bilang ako, pumasok ako sa course na hindi ko talaga gusto. Parang yung naglalakad ako sa bubog. Parang, alam mo yung, kada may gagawin ka, hindi ko naman ito gusto. Alam mo yun? Oo. Kaya nung na-experience ko na magkaroon ako ng isang subject sa agri, Mahal mo sabi talaga. mahal ko talaga ginagawa ko kahit dinudukot ko yung puwit ng baka. Kasi rectal palpation, alam ng mga taga-agri yan. Oo. Kahit tinutumba ko yung baka, kahit amoy ipot ako ng baka, ng manok, or alam mo yung pag gusto mo ang ginagawa mo, walang makakapigil sa'yo. Oo, mahal mo talaga eh. Kaya Oo. yung mga nag-iisip dyan na kung worth it ba na sundin kung anong gusto nilang gawin, or kung worth it bang pakinggan yung calling nila, ay worth it lahat yan. Kasi at the end of the day, sarili mo pa rin ang kakampi mo. So, isipin mo yung hindi ka na nga masaya sa pinili mong course. Tapos, nangyari pa, mag-isa ka pa. Baka anong nangyari sa'yo? Oo, totoo naman. Maganda yung sinabi ni Paring Eman doon. So, yun lang. Yun nga, tulad ng sabi ni Paring Eman, kung ano man ang calling nyo, kung posibleng gawin nyo. Alam ko, merong ilan sa atin, especially being a Filipinos, may mga magulang na gusto nilang gawin nyo yung gusto nila. Although, iba yung gusto nyong gawin. So, kung kaya nyong gawin yung gusto nyong gawin or aralin, by all means, do it. Kasi, sabihin nyo nang naging doktor kayo pero hindi pala yan yung gusto nyo. Nakikita nyo bang gagawin nyo yung pagdodoktor hanggang, let's say, for the rest of your life? Baka, alam mo yun, may mga napanood na akong ganyan na kumikita sila ng $250 million pero at the end of the day, miserable sila. Yeah. So, ganun. Huwag yung titignan yung... Kasi lagi naman ganun ang basihan natin, especially sa Pilipinas, pagiging practical. Ano yung mga courses na pwede nyong gawin na malaki kagad ang kita? I mean, pera kikitain nyo yan, pero kaya nyo bang gawin yan araw-araw nang hindi nyo iniisip? Umaga, magaan sa puso nyo. Yung Yeah. ganun. So, anything else sa mga new graduates ko and upcoming college Wala na. co-host? Wala na. So, Wala na, mahaba na yun. maraming salamat po sa napakadami na noon. sa pinakamahabang episode namin for the first time dito sa Katarantaduan Podcast. Maraming salamat po sa pag-tune in and this is your host. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your man, Eman. And I am Bea. Peace!